Uy, dumating na. Napakaganda naman ang gising natin. May blessing agad na dumating. Ano kayang laman nito? Tara, panoorin natin ang buong video para malaman nyo. Ako nga pala si KP, isang OFW sa Japan at nagtatrabaho bilang isang care worker sa isang ospital. Ang destination nga pala natin ngayong araw na to ay sa Oso Shopping District, Nagoya. At kasama natin si Ken Chang at Senpai Angelo. Malulupit yan. At kahit hindi maganda ang panahon, tuloy ang laban. Walang makakapigil sa amin pagpuntang Nagoya. Dahil may bibilin kaming importanteng bagay. At tingnan nyo naman yung suot kong raincoat. Gusot-gusot na. Halatang walang pakialam sa buhay. Ang mahalaga makapunta ng Nagoya. Medyo umaambon pa nga eh. Pero syempre, tuloy pa rin ang pagpuntang Nagoya kahit bumagyo pa. Bihira din kasi kaming magkasabay-sabay ng day off ng mga kasama ko. Kaya pag may pagkakataon na ganito, lumalabas talaga kami ng bahay kahit wala kaming pera. Ang mahalaga, makagala kami at mabawasan yung mga problema at stress namin sa buhay. Medyo malayo-layo rin nga pala yung pupuntahan namin. Siguro mga 30 minutes simula apartment. Kasi simula sa apartment namin hanggang train station is siguro pag bike mga 15 minutes. Tapos simula train station na malapit sa amin hanggang Nagoya is siguro mga 15 minutes din. Tapos mag-non-recay kami or lilipat kami ng tren na masasakyan. Ang pupuntahan nga pala namin is sa Oso Shopping District na part din ng Nagoya. Marami kasing mga murang bilihin doon at dinadayo talaga yun. At ito, naglalakad na nga kami papunta sa Oso Shopping District, Nagoya. At habang naglalakad kami, nadaanan ko tong NMAX B2 na motor na to. Bihirang-bihira kami makakakita dito niyan kasi halos lahat puro nakakotse. At ito, nakarating na nga tayo sa destination natin. At syempre, ipapasilip ko sa inyo kung anong meron dito sa Oso, Nagoya. O diba, ang ganda rin dito. Tapos habang naglalakad-lakad kami, nakita ko tong alaga ng matanda, akala ko daga, nakadamit pa. Yun pala, ewan ko kung anong klaseng hayop ba to. Pero mukhang okay naman siyang alagaan, tsaka mukhang sweet naman. Pero nung unang tingin ko talaga sa malayo, akala ko malaking daga tong alaga ng matanda. Tapos pinagkakaguluhan pa siya ng mga tao, kaya napalapit talaga ako. Tapos ito, nilapit pa sa akin ng matanda, kaya binibidyo ko siya. Hindi naman siya natatakot sa akin. Kasi kamukha ko naman daw yung mga kapatid niya, kaya hindi siya galit sa akin. Tapos ito na nga, dumaan na kami rito sa talagang pupuntahan namin, sa drone station. Pero hindi drone ang bibili namin, kundi ang e-bike na to. Hindi, joke lang, ang mahal niyan, hindi ko kayang bilhin yan. Dito na lang muna kami sa mga mura, ito lang yung kaya. Tapos test drive na agad natin yan, hindi na dapat pinapatagal yan. Bali na test drive ko na pala to dati, tapos nakapagyuyako na kami. Gusto ko lang ulit siyang i-test drive ngayon para malaman natin kung tama ba talaga ang desisyon natin sa buhay. At mukhang good item naman, kaya kukunin na natin to ngayon. Kaso nga lang, ang problema, medyo malaki yung box niya, tsaka medyo mabigat siya kasi nasa 14 kilos siya. Kaya i-deliver na lang daw nila sa amin. So hintayin na lang namin. At syempre, pagkatapos namin doon, naghanap na kami ng makakainan at sinigurado namin na masarap yung kakainin namin ngayon, hindi kagaya nung dati na nagkamali kami ng order. So ito yung orderin namin, 680 siya, bali 748 siya kasama yung tax. Tapos order na agad kami kasi mukhang masarap naman, tsaka madaming kumakain. So si Senpai na yung nag-order, pare-parehas lang naman kami ng order. Tapos mag-add sana ako nitong ice cream kaso sobrang lamig naman, tsaka umuulan pa. Kaya wag na lang, next time na lang siguro, ang sasarap pa naman. At mabilis din naman dumating yung mga order namin. So titikman agad namin to kung hindi kami nagkamali ng desisyon. Ito medyo nasunog pa nga eh. Okay naman siya, sobrang sarap niya, kaso medyo maliit nga lang siya, tsaka nakakabitin. Pero yung lasa niya, sulit na sulit talaga. Hindi siya tinipid sa palaman. Tsaka kung ano yung makikita mo sa picture nila, ayun talaga yung marireceive mo. Sobrang sarap talaga. Sulit na sulit yung binayad namin dito. Tapos after namin kumain, napadaan kami rito sa Game Panic.
Ang gaganda ng mga prices nila rito. Puro anime character figure. Tsaka sobrang detailed ng mga anime figure na to. Lalo na to si Luffy. Idol ko pa naman to. O diba? Napakaangas. Wala naman kaming balak pumunta dito. Napadaan lang talaga kami. Tapos napatigil na rin at napalaro kasi ang gaganda ng mga prices nila rito. Mahilig pa naman kami sa mga anime character figure. At ito na nga yung kasama ko, si Kenchang. Susubukan daw niyang kunin tong isang teddy bear na to. Kasi ibibigay daw niya sa partner niya. Sulit naman to kung makukuha niya. Kasi maganda naman yung teddy bear na to. Yun nga lang, medyo mahirap kunin to. Kasi walang makapitan yung clamp na bumababa dun sa teddy bear. Pero kung makukuha niya to, sulit na sulit talaga. Nakailang try at subok na nga tong kasama natin na si Kenchang. Kaso hindi pa rin niya nakukuha. Halos mawalan na nga kami ng pag-asa dito kasi sobrang hirap talagang kunin. Pero syempre, kilala natin yan. Hindi susuko yan. At dito, sa huling try at huling coins niya, medyo sineswerte pa rin talaga. Kasi nakuha pa nga niya. Ay, pwede yan, Ken. Pwede yan. Ay! Ay! Other beat! Boom! Last time, di ba yan? Hey! Napakahangas! Tapos nakita naman namin tong isang to. Mukhang sulit naman yung price dito, kaya sinubukan namin. Yung price pala rito is yung projector. Kaya sinubukan ni Kenchang. Kaso nakailang try si Kenchang hindi niya nakuha. Kaya ako naman yung sumubok. Kaso malas pa rin. Kaya umuwi na lang kami. Baka matalo pa kami ng malaki dun. At medyo dumidilim na rin kasi. Kaya kailangan na namin umuwi. Tapos yung nabili naming item, bukas o sa isang araw daw ang dating. Kaya hihintayin na lang talaga namin. Tapos kinabukasan, biglang may nag-doorbell. Tapos pagbukas ko ng pinto, ito na nga, dumating na, sobrang bilis. Kaya tuwang-tuwa kami kasi magagamit na agad namin to. Dalawa nga pala yung binili namin, tigisa kami nung kasama ko. Tapos wala nang intro-intro, unboxing na agad natin to. Tapos i-assemble na rin natin ng mga test drive na agad. Medyo malaki to at saka medyo mabigat kumpara ron sa mga normal na makikita nyo. Ang mga nagustuhan ko lang talaga sa item na to is maganda yung shock niya sa front. Tapos naka-disc brake siya sa harap at saka sa rear. Tapos meron din siyang flasher sa handle at saka sa rear. Kaya kahit papano, makikita ka pa rin ang nasa likod mo kapag liliko ka sa kaliwa or sa kanan. Tapos test drive na agad natin to. Gagawan ko na lang ng separate na video para sa review ng item na to. Pero legit, ang sarap niyang i-drive. Nakaka-enjoy talaga. Gusto kong gumala ng gumala. Kaso medyo masama yung panahon. Baka abutin pa kami ng ulan. Siguro sa ibang araw na lang. Abangan nyo na lang yung mga susunod na vlog ko. Kasi mas magiging masaya, maganda, at mas malayo na ang mapupuntahan natin dito sa Japan. Kaya wag sana kayong magsawa sa panonood ng napaka-boring kong vlog. At wag niyong kalimutang mag-like, follow, and share ng ating mga vlog. Thank you for watching. See you next vlog.